Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junel Abiaga Aguilar. Dito po ang aking 192 devotion para sa ating 365 daily devotion pinamagatang bakit mahirap sumunod sa Diyos. At ang topic natin ngayon ay New Covenant. Sabi po dito yung concept na New Covenant is God's promise to save His people through Jesus Christ. Unlike the Old Covenant of laws, the New Covenant gives us a new heart, forgives our sins, and help us obey God through the Holy Spirit. It is the better covenant sealed in His blood, where the Holy Spirit is given to believers to transform hearts and empower holy living. Through this covenant, we enjoy the restored fellowship with God and the inward ability to live righteously, not out of obligation but from a heart made new. At ang Bible verse marimatapuan sa Ezekiel Jeremiah chapter 31 verses 34. This is the new covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Declares the Lord, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Sa Tagalog naman po, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, at ang bawat tao ang kanyang kapatid, na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakatakilid, sapagkat papatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naalalahanin, sabi ng Panginoon. At ang teachings natin ngayon ay number 1. The Old Covenant is God's law written on tablets. Diba? Yung Old Covenant po kasi diba alam naman natin lahat na sa tablet talaga yung nakasulat, diba? Isa para sa atin at isa para sa ating Panginoon. Hindi yung literal na tablet na ginagawa natin ngayon. Yung tablet tawag nila yung bato na parang focus tablet siya. Yun yung tawag nila doon dati. And number 2 po, the New Covenant is written on the new human hearts. Kung dati yung Old Covenant nakasulat siya sa Biblia, ngayon inukit siya sinulat siya sa ating puso. Para, diba, para tayo nakaukat na lagi natin pinapaalala yun na kailangan natin sumunod at alalaan natin na hindi tayo nag-isa, may Diyos tayo nakasama. And number 3 po, the Holy Spirit enables believers to obey. Diba? Ito po yung Holy Spirit kasi diba nanahan siya sa atin, diba? Parang inaano niya na sumunod tayo sa ating Panginoon. Iniwan siya ng ating Panginoon bago siya umakyat yung Santong Espiritu na para sa ganun kahit wala siya dito ay minagagayad pa rin sa atin, which is yung Holy Spirit. And the application naman po paano ito tumakbo sa ating buhay. Number 1 po, look to Jesus, His grace and finished work. Ito po yung grasya ng ating Panginoon. Lagi tayong tignan ng ating Panginoon yung self-obey niya, yung grasya sa atin, at yung finished work niya. Ibig sabihin yung finished work yung yung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, yung sakripisyo at pag-ibig na binigay niya para sa atin. And number 2 po, listen to the Holy Spirit for daily obedience. Ito po, yung Holy Spirit na nanaon natin makinig tayo po para sa ating araw-araw na pagsunod sa ating Panginoon, para nare-remind tayo na may kailangan tayong sundin at may Diyos tayo nakasama, na hindi tayo nag-iisa na kahit sa matinding problema ay kasama tayo ng ating Panginoon. And lastly po, live
a holy life empowered by the Holy Spirit po. Pamuhay naman natin yung buhay na binigay ating Panginoon through the Holy Spirit, na kung ano yung dapat gawin, dapat ginagawa natin at sumusunod tayo sa Kanya. Fully obedience dapat. Yan, yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po magtutunan kayo at kung ito walang tanais, wala ito mga sa buhay. And God bless po sa ating lahat.